Inirerekomenda ng Health Authority ang pag-inom ng 12 baso ng tubig kada araw ngayong ramdam na ang mainit na panahon. Pinag-iingat din ng otoridad ang mga senior citizen at may comorbidities. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Kalbaryong init ang kailangang tiisin ni Aling Betty sa pagtitinda ng buko juice. Nanghihinayang kasi siya sa posibleng kitain niya ngayong araw. Kaya sa gitna ng kataasan ng sikat ng araw, heto siya. Pang-proteksyon niya ang sombrero sa paglalako. Nag-high blood pa naman daw siya. Nasilong lang ako. Tapos? Tapos mga puno-puno. Para makabinta kahit kakaunti. Para maibili ko ng gamot. 32 degrees Celsius na heat index ang tala ng Pag-asa sa Batangas. Yan ang damang init sa katawan bunsod ng mataas na temperatura sa paligid. Ayon sa Pag-asa, hindi pa opisyal na pumapasok ang tag-init. Painit po talaga tayo, papunta po kasi tayo sa papunta ng tag-araw, kaya po ganun. Fatigue, heat cramps at dehydration na pwedeng maging epekto kung magkukulang ng tubig sa katawan ng tao. Sa mensahe ni infectious disease expert Dr. Ron Ginsolante sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, hindi na raw sasapat ngayon ang 8 basong tubig lang. Inirerekomendang uminom ng 10 hanggang 12 baso ng tubig kada araw para may panlaban sa maalinsangang panahon. Pinag-iingat din ang mga senior citizen, maging ang mga may comorbidities. Ayon sa Pag-asa, asahan pa raw ang patindi ng patindi pang init ng panahon na mararanasan sa mga susunod na araw. Iwasan daw ang pagsusuot ng mga dark-colored shirts. Ayun, light lang sir, at saka kung pwede, iwasan po talaga yung magbabad sa araw, lalo na po pag mga bandang 10 hanggang 4 p.m. Kung wala rin naman daw gagawin sa labas o lansangan, iwasan na raw magbabad sa araw. Pinag-iingat ng mga otoridad ang mga mangingisda at magsasaka na huwag magbilad sa tirik na araw. Gawin na raw ang mga aktibidad sa umaga. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.